To give us the Word of God, let's welcome our very own Warriors Intercessors Network head, Sister Dali Noriega. Praise the Lord, praise the Lord. Mabuhay po ang bawat isa sa atin na narito, mga tagalangit, citizens of heaven. Amen. Praise the Lord. So tayo excited to be with the Lord balang araw. Amen. Hallelujah. At patuloy po ang ating series. Ito na ang huling linggo ng ating series, Revival, an urgent call to intentional soul winning. Amen. Ang sabi po doon sa Proverbs 11 verse 30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. Gusto nyo ba maging wise sa harap ng Panginoon? Eh, mag-win kayo ng souls. Amen? You need to share at i-share nyo rin ang inyong mga patotoo at mga experiences kung paano ninyo nakilala ang ating Panginoong Jesucristo at nagkaroon kayo ng panibagong buhay na kapiling si Lord sa iba. Amen? Yan ay kung talagang converted kayo. Because how can you share, no? Kung hindi naman kayo na-convert sa ating Panginoon. Because, mga kapatid, yung main reason why we could share the Lord Jesus Christ sa iba ay dahil tayo ay nagkaroon ng encounter with the Lord. Nagkaroon tayo ng yung experience with Jesus. Amen? So ito po ang tamang panahon talaga. Sa panahon na may mga bagyo, may mga baha, may mga kalamidad, this is the right time. Ito po yung best opportunity natin to share the word of the Lord. Amen? Praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Hindi pa po yan ang ating lesson. Tayo po muna manalangin. Hallelujah. Yumuko po tayo at pumikit. Tayo po mag-pray. Hallelujah. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito, sa kalakasan, kalusugan, kagalingan ng aming pisikal na pangangatawan, maging sa pribilehyo na kami po ay tinipon niyo muli upang sa inyo'y manambahan. At kami nananalig, Panginoon, na ang aming mga awiting papuri at pagsamba kanina, Panginoon, ay nagbigay ng kaluguran sa inyo, O Diyos, dahil amin pong ito ginagawa na may pasasalamat, may pananampalataya. Ngunit higit sa mga awitin na yon, Panginoon, kami ay naririto at naghahandog ng aming buhay sa inyo, sapagkat nais namin, Panginoon, na ang aming buhay na ito, ang aming pagsamba ay maging kalugot-lugot sa inyo sa pamagitan ng paghahandog namin ng aming mga buhay. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa na naparito sa pamagitan ng pag-aaral namin ng iyong salita. At ako na iyong gagamitin, itago niyo lamang ako sa likuran ng iyong krus, Panginoon. Kayo ang makita, maluwalhati sa buhay ko, Panginoon. Tinig niyong marinig, hindi tinig ko. At Panginoon, kayo mangusap sa pamagitan ng mga salita ninyo, Panginoon, O God, dahil ang Holy Spirit mismo ang siyang magtuturo sa amin. Siya ang dakilang tagapagturo ng katotohanan ng iyong salita. Maraming salamat dahil gagamitin niyo ako instrumento upang mapagpala po ang aking mga kapatid sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. At Lord, dahil napagpala po kayo, ang aming panalangin, pagpalahain niyo rin po, Lord, ang bawat isa na naparito, may mga pangangailangan, kaya tugunin niyo po ang mga pangangailangan nila sa pangalan ni Jesus, At Lord, God, datnan niyo po kami na patuloy na nakakaisa bilang isang iglesia, Panginoon, bilang katawan ni Kristo, at gawin namin ang mga trabaho ninyo na iniwan niyo pansamantala sa pangalan ni Jesus. Maraming pong salamat, Lord, at maging ang mga kasama namin na nakikinig online, pagpalain niyo rin sila, Panginoon. Lord, let your word sink deep into their spirits, there to be watered, Panginoon,
with prayers, O God. Inorish niyo ang iyong salita na kanilang mapakinggan, Panginoon, upang ito ay tumubo, mabuhay, at magkaroon po ito ng bunga sa buhay nila. Maraming pong salamat. We give you all the glory and honor and praise. This we pray in Jesus' mighty name. And all of us say, Amen and Amen. Palakpakan po muli natin ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Ang ating ang ating title ngayong umaga ay Tears of a Soul Winner. Tears. Sino po mahilig dito umiyak? Yung konting bagay lang tumutulo na ang luha. Di ba? May mga taong ganyan, napakababaw ang luha. Ano po? So ngayong umaga, practicein natin, no? Na may mga lalabas na luha sa ating mga mata. Hallelujah. So, ang sabi po doon sa book of Psalm, chapter 126, verses 5 and 6, samahan niyo po ako sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Those who sow in tears shall reap in joy. Kasunod po, verse 6. Hallelujah. Verse 6 po, ang sabi po, He who continually goes forth weeping, bearing seed for sowing shall doubtless come again, no? With rejoicing, bringing his sheaves with him. Pagpalain ni Lord ang pagkabasa ng kanyang salita. God has given us everything para maging successful po tayo, para maging fruitful tayo in soul winning. Bakit po? Ibinigay niya ang presensya niya sa atin. Ang Espiritu Santo niya ay nasa atin na. Ibinigay niya ang Holy Spirit sa atin. At higit sa lahat, yung salita ng Panginoon, ibinigay niya nandito. No? Ang salita ng Diyos na may buhay, may kapangyarihan, binigay niya. At tayong lahat, ay ibinigyan ng Panginoon ng kapangyarihan upang trabahuin ang trabaho ng ating Panginoong Jesucristo habang pansamantala, hindi pa siya bumabalik. Kasi nung araw, habang ang ating Panginoon ay narito, He was doing His work. Amen? Kaya iniwan niya pansamantala sa atin and we have to work the works of God. We have to work the works of our Lord Jesus Christ. Amen? Praise the Lord. So mga kapatid, God's call sa iyo, God's call sa atin, sa ating lahat, is to be active in spreading the gospel message of our Lord Jesus Christ. Amen? Ito po ang nais ng Panginoon. This is what God cares about. Lahat po tayo may divine mandate, may mandato po ang bawat isa sa atin to do, and that is to win souls. Amen? Para sa ating Panginoon. Kaya let us seize every opportunity na ibinibigay ng Panginoon para abutin ang mga tao na wala pang pagkakakilala, wala pang malalim na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po. Praise the Lord. Hallelujah. Regardless of your age. Hindi pinag-uusapan ang edad. Mapabata, matanda ang edad. Kagaya ko. Matanda na ako. Alam nyo ba yun? Huwag nyo na ako tanungin kung ilan ang edad ko. Pero may edad na po ako. Hallelujah. Pero may trabaho na dapat gawin. Kaya narito po ako sa inyong harapan. Nagtatrabaho ako para sa aking Panginoong Yesus. At yun din ang nais ni Lord sa buhay ng bawat po isa sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Regardless of your condition, hindi pinag-uusapan anong sitwasyon ninyo ngayon. Sa nagdaang baha, sa nagdaang bagyo, o anumang meron kayo ng mga iniintindi sa buhay. Regardless of that, meron tayong trabaho na dapat gawin, kapatid. Lahat ito ibinaba ng Lord sa lahat ng mga mananampalataya ng ating Panginoong Yesus. Amen? Amen. So mga kapatid, how do we sow the seed of God's Word? May mga attitude po dapat sa pag-soul winning. No? Attitude of soul winning. Letter A,
We sow the seed with an attitude of pursuit. Tinutugis natin, no? Hinahabol natin, hinahanap natin, no? Meron tayong purpose kung bakit. Ang sabi nga po sa Psalm 126 verse 6, letter A, he who continually goes forth. Ine-emphasize po natin dito ang salitang continually goes forth. At ang sabi rin po ng salita sa book of James, chapter 2, verse 26, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead. Ang pananampalataya na walang aksyon ay para titong patay. Amen? Kaya nga, kailangan tayo men and women of action. Amen po. Amen. Hallelujah. So after we have praised the Lord, after we have worshiped the Lord, di ba? Kasi may preparation po bago tayo humayo, bago tayo pumunta sa mga iba't ibang lugar upang dalhin ang salita ng Panginoon. After we have praised Him, worshiped Him, no? After praying, mga kapatid, meron tayong dapat na gawing trabaho. May trabaho tayo. Amen. Yung mga naghahanap ng trabaho na wala pa kayo makita, dito muna kayo mag-employ kay Lord. Dito, hindi nawawala ng trabaho. Amen. Alam nyo, kapag ang tao ay masipag, ang tao nagtatrabaho, may blessing. Ang pagtatrabaho po, hindi sumpa. Kaya huwag kayo nagrereklamo na lagi na lang kayo may ginagawa, pagod na kayo. Sino ba hindi napapagod? Amen? Yun lang maglinis ng bahay dahil nabaha. Sobrang pagod na. Amen? Lalo na kapag may halong putik pa na malagkit. Sana naman wala dito sa inyo. Praise the Lord. But whatever, di ba? God is good pa rin. Andito kayo, buhay. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. The sower ay parang tayo, mga sower tayo. Hinalintulad tayo na sa isang magsasaka, farmer. Na tayo po, ang tungkulin natin is to go forth. Go forth and sow the seed. Pansinin niyo po, go. No? Nasa present tense. Bakit po? Ibig sabihin lamang po, continual and consistent going and sowing. Walang patid. Araw at gabi. No? Maraming oportunidad na binibigay ng Lord kahit na sa tahanan lang kayo, may mga kaluluwang pumupunta na lumalapit na sa atin. Hallelujah. Because it's harvest time. End time. Harvest time. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Now Matthew chapter 28 verse 19a says, go therefore and make disciples of all nations. May tungkulin po tayo to not just make converts, kundi disciples, followers of our Lord Jesus Christ. No? Hindi porke pinag-pray nyo, dinala nyo sa panan ng Lord, tumanggap, nag-pray din, tapos na. Alagaan nyo yun. Pa-follow up nyo yun. Di ba? Hanggang sa sila rin ay maging katulad ninyo na tagasunod ni Kristo. Amen? Amen. Hindi po ako galit, ha? Baka boses lang. Medyo tumaas lang yata boses ko. So when Jesus gave us the Great Commission at sinabi niya, go! Pansinin niyo po, kahit ng salitang God, no? Nandun yung go. Good news, nandun yung go. Kaya yun ang nais ng Panginoon. You need to go. And as you go, gawin mo ang panuntunan ng Diyos. We've got to do it, kapatid, by all means. Bakit? May pangangailangan, kapatid. There's a need. Nakikita nyo ba ang mga pangangailangan sa iyong paligid? And the only way for people to know Jesus, the only way para makilala ng ating pamilya, ng ating mga kaibigan, ng ating mga kapitbahay, ang ating Panginoong Jesucristo is for you to obey God's mandate. Di ba? God's mandate, gawin po natin. It is your job.
It is your job, kapatid. Hallelujah. Because nobody here, meron ba dito na kayo, nakilala nyo ang Panginoon without anybody sharing with you about Jesus? Meron ba dito? You are here because somebody prayed for you. You are here because somebody shared the Word of God to you. Amen? And yun din ang trabaho dapat natin. What we receive freely, we should give freely to others. Walang bayad. Huwag niyong singilin, ha? Baka mamaya mag-share kayo tapos humingi kayo ng bayad. We are not that way. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Now, mga kapatid, to witness is our main personal job. It is our personal responsibility bilang mananampalataya. As Christians, we need to produce Christians. No? Bilang Kristiyano, ang ipoproduce mo, kagaya mo. Hindi yung may sungay. Di ba? Kagaya mo. You reproduce your own minus your weaknesses. Minus kung ano man mga bagay na hindi kalugod-lugod sa buhay mo. Diba? Yun lang mga bagay that gives glory to the Lord. Amen? Purihin ang Panginoong Diyos at bilang tagasunod ni Kristo, ang buhay mo, kapatid, ay nakatalaga na upang magdala ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Amen? We are to constantly go and tell the world, no? We need to tell the lost about Jesus. Kailangan ipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo sa kanila, kapatid. We are to, mga kapatid, tingnan po natin, anong sabi ng Biblia? It says there, bearing seeds. Yung maliit na phrase na yan, bearing seeds, has the idea of leaving a trail of precious seeds. Ibig sabihin, nag-iiwan ka ng bakas habang ikaw ay humahayo, nagtatanim ng binhi. Ano ba yung binhi? Yung salita ng ating Panginoon. Amen. Saan man tayo pumaroon, kapatid, everywhere we go, we are to be dropping the gospel seeds. Tanong ko sa iyo, nagtatanim ka ba? Ikaw lang makakasagot niyan, ha? Nagtatanim ka ba? Nagtatanim ka ba? Ulit ko pa. Kulit, ano? Sinasaturate mo ba ang inyong community, no? With the seed of the gospel message? Kayo na nasa online, na nakikinig, do you do that? Kung yes, very good kayo, ha? Congratulations, thumbs up. May heart pa. Hallelujah. We are to be making disciples of Christ as we go. Amen? Now, letter B. Sow your seed with an attitude of passion. Kanina, attitude of pursuit. Ngayon naman, attitude of passion. Sa letter B po yan. Okay. So, Psalm 126 verse 6a, He who continually goes forth weeping. Lagyan natin ng emphasis po yung salitang weeping. Weeping. Sabihin nyo nga, weeping. Yan, mabuti na lang gising ang mga Kristiyano ng JIL Church, may kawayan. Amen, hallelujah. Binaha pa yan ng iba. No? Glory to God, hallelujah. So, alam nyo, kapag mayroon kang marubdob na damdamin para sa ating Panginoon, pag mayroon kang passion for God, ibig sabihin, love na love mo talaga si Lord. Above all else, si Lord mahal mo. Kaya you're very passionate, mga kapatid. And passion for God is a fuel for aggressive evangelism. Habang sinesharean mo ang salita ng Diyos, dinadala mo ang binhi, no?
Naroon makikita mo, habang may passion ka for the Lord, para bang yung apoy yan sa iyong dibdib, sa iyong puso, nararamdaman mo. At talaga kapag sinare mo ang salita ng Diyos, full of boldness, full of fire. No? Kaya kahit na ayaw nila, maaaresto talaga sila ng banal ni Espiritu Santo ng Panginoon. Amen? Purihin ang Diyos. Tayo, bilang soul winner who shares the gospel, ay katulad din po, pwede po ba patayin yung ventilador? Okay lang po, papawisin ako. Okay lang naman sa'yo makita yung mga pawis ko. Mabango naman yung pawis ko. Okay, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Bilang soul winner po who shares the gospel, katulad din po tayo ng farmer, ng magsasaka po, who goes out to sow, and as we go, we shed tears. Saan kaya nanggagaling? Lumilipat yung aking notes. Naghahasik po tayo. No? Nagtatanim tayo ng binhi as we go. Okay? At habang ginagawa natin yun, tayo nagsished ng tears. And why do we weep? Bakit ka umiiyak, kapatid? As you go. Bakit may kasamang luha ang paghayo mo, kapatid? Kasi may burden ka, may kabigatan ka sa puso para sa mga kaluluwang naliligaw. Sa mga tao na alam mo, patungong kapahamakan. No? Mga tao na wala pa silang alam sa salita ng Panginoon. May burden ka, may kabigatan ka for the end time harvest. Gusto mo makita ang ebidensya ng iyong pagtatanim ng binhi, ng gospel message, lumago po yun. No? Magkaroon ng paglago, magkaroon ng multiplication, magkaroon ng increase. Amen? Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Now, mga kapatid, are you willing to pay the price? Kaya mo bang bayaran? Gusto mong bayaran? May pera ka ba dyan? May presyo pong binabayaran. Sa totoo lang. Okay? Hindi lamang presyo, mga kapatid. Tayong lahat. Handa ba tayo to weep over lost souls? Handa ka bang umiyak? Handa ka ba to shed your tears for the lost souls, lost sons, lost family, lost friends? 3 beses umiyak ang ating Panginoong Jesucristo. Una, umiyak siya para sa kanyang kaibigan. Hindi ko na po i-elaborate at i-share sa inyo in details. Pangalawang beses umiyak ang Panginoon. He wept for His country, Israel, Jerusalem, di ba? Habang patungo siya sa Jerusalem, talagang napuno ng hinagpis ang puso niya. Sabi niya, Jerusalem, oh Jerusalem, how I long to gather you. Na para bang inahing manok na gusto kunin ang kanyang mga anak at ilagay sa ilalim ng malalabay niyang pakpak. Yan ang gusto ng Lord. And third, umiyak ang ating Panginoon for the world. Nung naroon siya, nagnanalangin sa Garden of Gethsemane, ang kanyang luha, ang kanyang pawis, mingled with blood. Grabing! Sobrang bigat ng kanyang nararamdaman. He shed his tears for the world dahil alam niya ang magiging future ng daigdig na ito, mga kapatid. Kaya nga tayo, don't hold on unto this world, it will perish. Babalik tayo sa bansang, tunay na bansa nating, ang bansang heaven. Kung talagang, alam nyo na, kasi kung hindi, doon kayo sa kabila, bahala kayo sa buhay nyo. Kaya maging seryoso tayo sa ating faith kay Lord at sa ating mga trabaho na ginagawa, ha? Huwag yung wishy-washy na mga trabaho. Amen? Kailangan may dedication, may commitment. Amen? Hallelujah. Hindi ko kayo pinapagalitan, ha? Ganito lang po talaga ako magsalita. We don't weep for ourselves. We weep for others. Ang buhay
na mga anak ng Diyos, kapatid, ay ibinubuhay para sa ibang tao. Hindi para sa ating sarili lamang. Hindi ka umiyak lang dahil sa iyong mga problema. Hindi ka umiiyak lang dahil sa kung ano-ano pa man nangyayari sa buhay mo, kapatid. Setting aside, alam naman ng Lord yan, mga problema natin, mga pangangailangan natin. And siya ang pangnangako sa atin. He will never leave us. He will never forsake us. Amen? Kaya nga kayo narito, hindi kayo pinabayaan ng Panginoon, malunod doon sa baha. Amen? Hallelujah. Naparito si Jesus Christ dahil mahal na mahal niya tayong lahat, kapatid. And that love brought Him to die on the cross. Naging dahilan ang sobra. No? Yung makulit niyang pag-ibig sa atin para mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. It is that love showed us that God wants us to know Him. Yan ang nais ni Lord. Makilala natin ang Panginoong Diyos, ang tunay na buhay na Diyos. Amen? Hindi yung mga Diyos-Diyosan. Ang tanong, may love po ba kayo para sa kaluluwa? Meron ba kayong pag-ibig para sa mga kaluluwa? Amen. Praise the Lord. Very good, very good, very good. Muy bien. So when you have an attitude of passion, it doesn't only speak of love. Hindi lamang dahil mahal nyo. Meron kayong compassion sa kanila. Meron kayong care. May concern kayo para sa kanila, kapatid. Sa akin kaya, sino kaya bukod sa nagmamahal, may concern, may care sa akin? Nag-emote pa. Hallelujah. Kasi ako, kapatid, hindi ko man kayo nakakasama, no? Pero sa aking panalangin, lagi ko kayong kasama. Hindi lamang dahil sa mahal ko kayo. Dahil yun ang utos ng Lord. Magkaroon tayo ng compassion, care, and concern for others. Amen? Purihin ang dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Matthew 9:36 says, "But when He saw the multitudes, He was moved with compassion for them." Nakita niya ang crowd, nakita niya yung daming tao, kaawa-awa ang kanilang mga kalagayan, kapatid. Yun ang naadaman ng ating Panginoong Yesus. Dahil sila ay mga, naliligaw. They are scattered. They are, weary like sheep, having no shepherd. Walang nagtuturo sa kanila. Walang nagke-care sa kanila. Diba? Mismo mga disciples. Diba sabi, pauwiin nyo na sila. Hindi, sabi ni Lord, pakainin nyo sila, ha? Pakainin nyo. Meron ba kayong maibibigay ng pagkain para sa mga kaluluwa na yan? Kailangan meron tayo. Handa tayo lagi. Amen? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kailangan kapag tayo ay may Kristo sa ating mga puso, you also should be moved with compassion for them. Amen? Amen. Mga kapatid, sobra na ba ang kabigatan mo? Sobra na ba? Gabundog na ba ang iyong mga problema? Hallelujah. When everything hits rock bottom, kapatid, try tears. Umiyak ka. Subukan mo umiyak. Huwag ka mahiya. Try tears. When we do, revival will come. Revival never comes until desperation comes. In despair ka na. Desperado ka na. And the sign of desperation will be the tears of your eyes and the brokenness of your heart. Tandaan natin, it pleases the Lord when we water with tears the seed of the word that we sow. Amen? We cannot reap if we do not first sow that seed. Ano nga anihin mo? Wala kang tinanim. Amen?
And the seed must be watered with your tears. The seed will be watered with your prayers. Amen. Hallelujah. Number 2. Tandaan natin, number 1, the attitude of soul winning. Number 2, the ammunition of soul winning. Armas, weapons, no? Sabi sa dictionary, ammunition is the material fired, scattered, dropped, or detonated from any weapon or weapon system kagaya ng bomba, missile, diba? Yung mga bullets galing sa mga firearms, sa mga baril, yung mga, mga granada, mga landmines, yan po mga example, yung mga warheads. Pero po, in soul winning, we have 3 spiritual weapons. Ano yung 3 spiritual weapons? Meron tayong Word of God, prayer, and praise and worship. Yang tatlo po ang ating spiritual weapons. Amen. Now, powerful ammunition. Makapangyarihan nito, Brother Hats. Hallelujah. God's word is powerful. Makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Buhay po ito. Aktibo po ito. And it has the precision of a sword to cut right into our hearts with truth and hope. Hallelujah. Nung na-discover nila yung libingan ng isang Egyptian pharaoh na si King Tutankhamun, ganun yata, to those of you who are fan of reading, alam nyo, isa sa mga treasures na naroon na na-discover nila ay mga binhi na ang buhay ay nasa 3,000 years na. Meron pala noon, no? Watermelon seed. May P-E-A seeds. Meron pa yung isang tawag nila ay Nigella sativa. Ginagamit ito para sa maging preservatives, spices, or medicine. Now, ito po, ang mga scientists, kinuha yung ibang mga binhi, tinanim nila ito, nag-germinate ang mga seeds na yan, at tumubo bilang halaman. Mga kapatid, hallelujah, ganun din ang salita ng Panginoon sa buhay natin. No wonder the word of God is compared to seed. Sabi sa Psalm 126 verse 6a, He who continually goes forth weeping. At ito, bigyan nating emphasis, bearing seed for sowing. Okay? The seed is precious. The seed is powerful. Yung seed, ulitin ko, ay ang salita ng Panginoon. Very powerful po ito for several reasons, but the main reason is the fact that the seed contains in it life. May buhay po yung binhi na yan. And when it is sown into the ground and the conditions, yung kondisyon ng lupa ay tama, mga kapatid, the seed will germinate and new life will be the result. Ganon din sa buhay natin, sa buhay ng tao. Kapag binungkal natin yung matitigas na parte ng ating puso, naitanim ang salita ng Panginoon, no? At tapos dinidiligan natin ng ating mga pananalangin. Tutubo po yan. Lalaki yan. No? At hindi lamang sila lalago at lalaki, magkakaroon ng bunga. At higit sa lahat, ang bunga na yan will last. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. There is power in the blood, but there is also power in the book. Ano yung book? Ano yung aklat? The Bible. Di po ba? That contains the Word of God that has dunamis or dunamis power
Yung dunamis is a Greek word. Ibig sabihin, parang dinamita ito. No? At tindi. Kaya ang dami mga isda, patay sa dagat. Okay, hallelujah. So pwede natin buksan sandali ang ventilador. Okay, malamigan lang ng konti ang katawan. At letter B po, penetrating ammunition. Yung una, powerful ammunition. Pangalawa, penetrating ammunition. The gospel seed is penetrating. Bakit ito penetrating? Dahil it will go straight to your heart. Diretso sa puso yan. Amen. Hallelujah. Hebrews 4:12 says, "For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of souls and spirits and of joints and marrows, and is a discerner of the thoughts and intents of the hearts." Letter C, preaching ammunition. Sino dito mga faithful na mga Kristiyano, mga tapat na mga mananampalataya ng ating Panginoon? Hear me, faithful believers, faithful Christians. Anuman ang kapasidad ng bawat isa sa atin, we are all entrusted with the task of preaching. We have been equipped. We have been empowered by the Holy Spirit to deliver the gospel accurately, clearly, and honestly. Lahat tayo may bahagi in spreading the Christian message, mga kapatid. God's divine mandate, ang mandato ng Diyos sa atin lahat, requires us to preach the gospel of the Lord Jesus Christ to all people. Walang exempted, to all people. Kasalukuyan nga po, meron akong sineshare na Muslim doon sa phase 3. Praise the Lord. Hindi naman niya tinanggihan yung mga shinaran ko sa kanya. Basta mahalaga, sabi ko na itanim yung salita ng Panginoon sa kanyang puso. Amen? So regardless po kung sino man sila, no? Yun ang nais ng Panginoon. Share natin sila ng gospel message ni Christ. At bilang preacher, responsibilidad po ng bawat isa sa atin to communicate the truth. 2 Timothy chapter 4 po, verse 2. It says there, preach the word. Yan ang utos sa atin. Preach the word. Ha? Preach the word. In season, maging handa tayo, maging out of season, handa pa rin tayo to convince, to rebuke, to exhort with all long-suffering and teaching sa ibang mga tao. Habang nakikinig po ako minsan sa mga katuruan ni Dr. Morris Sarulo, who have gone to be with the Lord, tawag po namin na mga GVAs, mga God's Victorious Army members, si Papa Morris. Habang nakikinig po ako sa mensahe niya, at saka nakikinig din po ako sa mga katuruan ng ating beloved Bishop Brother Eddie Villanueva, mga kapatid. Alam niyo, parang pakiramdam ko, para silang nagtatago sa likod ng Biblia. Para silang nagtatago sa likod ng Biblia. Bakit, kapatid? They just fired one Bible text to another. Di ba? Si Brother Eddie, grabe kung ang dami niyang mga memorized verses. Without even looking at the Bible, kabisado niya, memoryado niya. So, yun, tuloy-tuloy, maging si Dr. Cerulo, kapatid. Ganun din. They are firing Bible texts. No? After another. At ang salita ng Diyos na dala nila, yung mensahe na dala nila ay, mga kapatid, para itong bullet, parang bala, galing sa rifle na talagang pumasok diretso sa aking puso. Kaya kahit ako mag-isa, nakikinig sa mensahe nila sa loob ng aking kwarto, hindi ako pwede hindi umiyak. Nahihipo ang aking puso. May natututunan po ako.
Hallelujah. So dapat ganun din tayo, no? When we bring the good news of the gospel, na para itong mga balak, diretso sa puso ng tao. Hallelujah. Now, number 3, rewards of soul winning. Kaya huwag kayong mag-alala, kayo na nagpapagal, kayo nagsasakripisyo, nagtitiis para dalhin ang mabuting balita ng Diyos, para maghasik, magtanim ng binhi, ng gospel message everywhere you go. Kapatid, may reward ang soul winning. May reward. Ano yung reward? Cheerful result. Di ba? Psalm 126 verse 6b, ang sabi riyan, shall doubtless come again with rejoicing. Doon lang po muna tayo mag-stop. With rejoicing. Now, when the Lord gives us the commission, yung mandato na binigay sa atin ng Panginoon, and He gave us compassion. Siya ang naglalagay ng compassion sa atin on our own. Wala tayo niyan. Galing lahat sa ating Panginoong Diyos. Amen? At kapag nandyan ang compassion, and then we are committed to do it. Let's do it, kapatid. We will have cheerful result. Amen? Nagiging masaya ka, happy ka, joyful ka, na mayroong mga tao na naliligtas. May nadala ka sa paanan ng Panginoon. Mayroong kang ibababang korona na may mga diamante pagharap mo sa ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah. Hallelujah. The Lord promised the harvest. Siya ang nangako ng harvest. And ang kailangan lamang niya ay mga workers, mga laborers sa field to plant the seed. Yun lang ang kailangan ng Panginoon. Mga manggagawa para magtanim, no? Ng binhi na yon sa field. Ano ba yung field? Ang mundong ito, ang daigdig na ito. Yan ang field na dapat tamnan ng binhi ng salita ng Panginoon. Hallelujah. And let me remind you, brothers and sisters, na ang harvest po ay hindi atin. The harvest is the Lord's. Amen? May ebidensya po. Pinipresent ko sa inyo, may ebidensya. Anong sabi ng salita ng Panginoon? Diba? Sa book of Matthew chapter 9, verse 38. Ang sabi po, therefore, pray. May dapat tayong gawin. Manalangin tayo sa ating Panginoon. He is the Lord of the harvest. At kapag pinagpray natin, mga kapatid, siya ang magpapadala ng mga tama, mga babae at lalaki, mga laborers into His harvest. Siya ang pipili. Kayo, pinili ng Diyos. Ako, pinili ng ating Panginoong Jesucristo para pumunta sa field and magtanim. Ang pagtatanim ay hindi biro. Pero may reward, kapatid. Amen? Hallelujah. 1 Thessalonians chapter 2 verse 20 says, for you are our glory and joy. Tayo, glory and joy ng Lord. Philippians chapter 4 verse 1 says, therefore, my beloved, no, tinawag tayo beloved, and longed for brethren. At hindi lamang yon, tayo tinawag joy and crown. So ang sabi sa atin lahat mga kapatid, because we are the joy and crown of the Lord, stand fast in the Lord, beloved. Amen? Amen po? Praise the Lord. Joy and crown, yan ang nais gawin ng Panginoon. You stand fast in the joy and crown. Tayo po, hindi lamang joy and crown ng ating Panginoong Diyos. Tayo
ay joy and crown din ng ating pastor. Na ating mga kapastoran, sinong pastor hindi maliligayahan? Sinong pastor hindi matutuwa na ang kanyang mga tupa ay masisipag, humahayo, nagdadala ng binhi ng salita ng Diyos, and everywhere they go, di ba? Nagda-drop sila ng gospel seeds. Sinong pastor hindi matutuwa sa atin? We are the joy and the crown of their lives. They can do it on their own, mga kapatid. Dahil hindi naman nila mapupuntahan yung ibang mga lugar na pinupuntahan natin. Di ba? Amen. Hallelujah. And then letter B, aside from cheerful result, yan ang rewards ng soul winning, compensation. Kapag narinig mong salitang compensation, ano pumapasok sa iyong isip kaagad? Pero, salapi, dinero. Naku, mga kapatid, more than the money. No? Ang sabi nga sa Psalm 126 verse 6b, bringing his sheaves with him. Hindi yung tupa, ha? S, ay ano? S-H-E-A-V-E-S. Okay? Spell it. Biro lang. Hallelujah. So, God rewards honest toil and labor. Sabi nga ng salita ng Diyos, your labor of love will not be in vain. Hindi masasayang lahat ng ginagawa mo para sa ating Panginoon. Lalo na kapag mahal na mahal mo ang Lord, di ba? Ginagawa mo lahat for His glory. Hindi masasayang yon, kapatid. Nakalista na yan sa aklat ng buhay natin sa kalangitan. Amen? Amen. Nandyan pa ba kayo? Gising pa ba kayo? Wow! Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Kayo, nasa online. Ha? Gising pa ba kayo dyan? Ano man ang oras ninyo dyan sa bansa na yan? Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Siya po ang ating Diyos, ang nagdadagdag ng bilang ng ating iglesia, ng mga tao na sinera natin na naligtas at lumago ang kanilang pananampalataya at sila ay nag-mature. Kaya nga kayo narito, mga matured Christians na kayo. Ang faith nyo ay lumago na. Amen? Aminin. Kaya dapat talaga walang tigil, no? Para ma-enhance ang ating kapasidad. Maging tanda natin, mahalaga din ang integridad natin bilang Kristiyano. Purihin ang Diyos. So sa Acts chapter 2 verse 47, it says there, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily, araw-araw may idinadagdag ang ating Panginoon. Those who are being saved, araw-araw mayroong naliligtas dahil sa inyong pag-share, pag-ahasik, pagtatanim ng salita ng Panginoon. Yung binhi nito, itinatanim nyo at dinidilagan nyo ng iyong luha, ng iyong panalangin. Amen? Praise the Lord! Hallelujah! Kapatid, ilan na ba ang naligtas at nadagdag sa iyong listahan? Mga life group leaders dito, meron ba kayong record ng mga sinesharean nyo, mga naliligtas? Praise the Lord, ilan na nasa listahan ninyo? Kapatid, kapag yan ay nag-i-increase, dumadami, nako, yan ang reward nyo. Yan ang compensation ninyo. Sa ating paghayo at pag-share ng salita ng Diyos, may tumanggap, may nabaptize, nagpatuloy hanggang sa naging follower, kagaya ni Sister Ped, no? Naging follower na ng ating Panginoon. That is our reward. That is our compensation, kapatid. Amen. Hallelujah. Now if you go and sow, God will give the increase. No? Pero hindi lahat ng ating wini-witnessan or sinesharean ay naliligtas. Yung iba maaring
matagal pa. O yung iba hindi talaga. Matigas ang puso, ano? Huwag tayo manghinayang. Huwag tayo malungkot, mga kapatid. Dahil meron talaga dun sa mga sinera nyo, maliligtas for the glory of God. Amen. Hallelujah. At ang Panginoon malulugod, no? Mabibigyan natin ng kaluguran dahil mayroong kaluluwa na nadagdag sa kalangitan because you took time to share the word of the Lord. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. We sow the seed. We sow, hindi yung nakita, S-O-W. We sow the seed, yung binhi, and God takes care of the result. Kaya leave it to God. The things that you cannot do on your own, leave it to God. Bahala si Lord dyan. Bahala ang ating boss. Bahala ang ating master, ang ating employer. Amen? At ito sinisiguro ko sa inyo, habang kayo humahayo, naglilingkod sa Panginoon, saswelduhan kayo ni Lord. Kasi yan ang ginagawa niya sa akin. Sabi ko, Lord, pagod na ako maghanap buhay. Noong araw ko, ano-ano mga binenta ko. Sibuyas, galing Nueva Ecija, kapag panahon ng ani. Nakabenta na ako ng mga figurines, malalaking mga brass items. Bagong panganak ako sa pangalawa ko, bit ko yan sa Meralco, sa St. Francis, St. Michael. Hanggang sa nabinat ako, kung ano-ano. Ataw lang hindi ako nakakabenta. Kaya kahit may mga lumalapit sa akin, networking, sabi ko, hindi naman sa ayaw ko. Pagod na ako, sinasabi ko na lang, hindi na. Sana maintindihan nila ako. Kasi pagod na ako. Kaya sabi ko, Lord, maglingkod na lang talaga ako sa'yo. Swelduhan mo ako, Lord. Kayo ang magsweldo sa akin, and true enough. Tuwing 15 katapusan, kinukubra ko na, Lord, sweldo ko. Lord, sweldo ko, ay nako, may paraan ng Panginoon paano ako bayaran ng sweldo. Lately, meron na naman siyang hinipong dentista, doktor sa mata. Hindi naman kasama natin sa church. Sa ibang church yan pero tingnan niyo si Lord, napakabuti. Hindi po ang Diyos. Ayun, nagbigay sa akin ng pagpapala. Kaya meron akong maibigay, ma-offer kay Lord na tithes ngayon. Kung hindi siya nagbigay, wala, bokya ako ngayon. Kapatid, dami kasing gastos. Tinutulungan ko pa yung aming pangalawang anak na na-scam ng mabait na Koreano na yon. Amen? Purihin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Tapos na tayo. Close na natin. Hallelujah. Our tears, kapatid, can be seeds that will grow into a harvest of joy because God is able to bring out the increase for His glory. And God's great harvest of joy is coming. It is coming. It is coming. It is coming. Hallelujah. All you have to do is win souls for Christ now. Now na, kapatid. Hindi bukas. Hindi bukas. Preach Jesus alone. Wala na kayong ibang ipipreach kundi ang ating Panginoong Jesus. Because you love the Lord and you love other people. Amen po. The reason why we preach Christ is for people to know Him and to come to Him to be saved. Amen? Sabi po sa Book of Acts chapter 5 verse 42, and daily in the temple and in every house they did not cease teaching and preaching Jesus as the Christ. Maging sa mga tahanan, nagpe-fellowship sila. Kaya nga tayo may mga house church. Madami na, di ba? Hallelujah! Hallelujah! At maging sa salita, sa 2 Corinthians chapter 4 verse 5, it says there, for we do not preach ourselves. Hindi yung sarili natin ang ating inaangat, tinataas, ang ating itinuturo, kundi ang ating Panginoong Jesucristo, ang pangalan niya, ang ating pinipresent sa kanila. Pumupunta tayo sa kanila para ipakilala ang ating Panginoong Jesus sa kanilang mga buhay. Amen po? Hallelujah! But Christ, si Lord lang ang ating ipipreach. And
ourselves as His bond servant. Amen. Tayo, mga servants, mga alagad ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo tumayo at patuloy na sumamba sa ating buhay na Diyos. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. Oh, glory, 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 glory to God in the highest. Ama naming Diyos, nagpupurit, nagpapasalamat kami dahil ang iyong salita na buhay at makapangyarihan ay muling tumimo sa aming mga puso, Panginoon. Ibinaba niyo ang iyong kapahayagan sa buhay ng bawat isa. Kami, Panginoon, sa oras na ito ay nakatuon ng paningin sa iyo, the author, the finisher, the perfecter of our faith. And it is you who have empowered us. It is you who have given us the divine ability and enablement to work the works of our Lord Jesus Christ habang wala pa po siya. Habang inihintay namin ang muli niyang pagbabalik, maging ang rapture of the church, Panginoon. Tulungan niyo ang bawat isa, mga kapatid ko na narito upang humayo. And as they go, as they continually go, Panginoon, oh God, they will shed their tears. They will shed their prayers, Panginoon, oh God.
And Lord, hallelujah, they will come rejoicing. May resulta po ang kanilang paghahayo. May magiging resulta ang kanilang pagpapagal. Ang mga sakripisyong ginagawa nila upang ang mga tao ay madala nila sa paanan ng Panginoon at maligtas sila at mabuhay sila, Panginoon, for all eternity. Panginoon, kayo ang mag-reward sa aking mga kapatid. Kayo, Panginoon, ang tumugon sa lahat ng pangangailangan mayroon ang aking mga kapatid na pumarito, maging ang aming mga kapatid na nakikinig online, Panginoon, na may mga pangangailangan din at may mga problema din kinakaharap. Ama naming Diyos, tulungan niyo kami na maging soul winner dahil ibinaba niyo ang iyong Panginoon mandato hindi lamang sa aming mga kapastoran, sa mga life group leaders at iba pa, Panginoon, down to the simple members of this church. Ibinaba niyo ang Great Commission na yan upang kami, Lord, ay humayo at kami mag-win ng souls, Panginoon. For those who win souls are wise, sabi ng iyong salita, Panginoon. Gawin niyo kami mas matalino kaysa sa kalaban namin, sa aming paghayo, sa aming pag-share ng iyong salita, Panginoon. Maraming salamat. Pagpalain ninyo ang mga babae at lalaki na pumarito, Panginoon, anumang kanilang mga edad, sitwasyon sa buhay, kondisyon nila sa oras na ito. Let your presence, Lord, be upon them. More of your anointing be upon their lives. More of your presence, more of your power be felt by them, Panginoon. When they go, habang sila ay nagtatanim, nag-aasik, Panginoon, ng iyong salita, Lord God, tulungan niyo sila ng bawat ginagawa nila, magbibigay ng kaluguran, magbibigay ng joy sa kanilang puso. Magbibigay ito, Panginoon, ng happiness sa kanila. At Lord, kayo mag-compensate sa kanila sa bawat ginagawa nila, Panginoon. Gaya ng ginagawa nyo sa iyong mga lingkod na matatapat. Hindi nyo sila pinababayaan, hindi nyo sila iniiwan, Panginoon. Ano mang mga prayer request meron ng aking mga kapatid, hindi man sila nagsasalita, alam nyo, nilalaman ang kanilang mga puso, nababasa nyo ang kanilang mga prayers, Panginoon. Tugunin yung lahat ng ito because you're an answering God. You are a miracle worker, God, oh Lord. Do miracles in the life of my brothers and sisters and even yung mga nakikinig online. Gumawa kayo ng himala sa kanilang mga buhay, o Diyos. Pagalingin nyo ang aming Pastora Diwani sa kanyang nararamdaman ngayon at sa marami pa naming mga kapatid, maging si Ate Lani, Panginoon, yung iba pa naming mga kapatid, hindi man namin may pangalan, pero sila na may nararamdaman sa katawan, Lord, heal them, restore them, strengthen them, protect them, provide all of their needs, oh God. Lord, thank you so much. Thank you for your word. Thank you for blessing your word. Thank you for anointing your word, oh God, na nag-encourage sa aming mga puso sa umaga na ito. We give you all glory. Kulang ang mga pasasalamat namin, Panginoon. Pero alam nyo kung ano nilalaman ng aming puso. Thank you so much, our beloved Lord God. In Jesus' name. And by the power and guidance of the Holy Spirit, we say,